Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, update lang po tayo doon sa ating project last 2 weeks ago. Kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks ago na po yung nakakaraan. Doon sa katulad ng ganito, yung ganitong klase ng halaman, kung naalala nyo is naglagay ako ng, gumawa pala tayo ng project na ganito na nilagay natin sa aquarium. So, ang gagawin natin is i-check na siya natin ngayon. Uh, Kukunin natin kung ano yung mga update niya po after 2 weeks po. So, ano pang inaantay natin? Tara, samahan nyo ako at umpisahan na natin to. So, ngayon nandito tayo ngayon sa ating farm at magbibigay tayo ng update doon sa ginagawa natin na project. So, ito po yun. Kung nakikita nyo. Ayan. Sobrang lago na po ng mga halaman natin. Ayan po sila. Ayan. Kung titignan nyo, di ba, napakaganda naman po sila. Ayan. So, kung titignan nyo, yung halaman is lumalagpas na doon sa mismong aquarium. So, ang gagawin ko, may naisip ako na gagawin dito. Punasan lang natin to. Para nang sa ganun luminaw-linaw naman. So ayan boss, kung nakikita nyo, yan yung project natin last 2 weeks ago. Doon sa pinakahuli na ginawa natin na pag-upload natin doon sa vlog natin. So kung makikita nyo yung halaman is lumalagpas na doon sa mismong aquarium, sa mismong salamin. So may naisip ako dito, may ginawa kasi ako dito na may hinanda na pala ako dito na mga bato. Kasi may pinaplano ako dito na gawin. Bali, kasi napansin ko kasi, nung itong mga umuulan-ulan, is tumatalsik po kasi yung mga, yung lupa. So, ang nangyayari dito is, nabubulabog yung lupa, lumalabo. So, ang naisip ko, na maglagay ng mga bato dito sa loob. Lalagyan natin ng mga bato yan. Ganyan. Astig, alright. Nang sa ganun, kahit na umulan ng malakas, kasi ang gagawin kasi natin is hayaan natin na ang tubig, ulan, ang magpupuno dito sa ating aquarium na ginagawa. So itutuloy-tuloy lang natin to. At meron pa pala akong naisip na gagawin dito. Kasi ang gagawin ko dito mga boss, is puputulin ko tong mga halaman na to. Kalahati siguro ng height ng mga yan, is puputulin natin. Nang sa ganun is magkakaroon ng panibagong kakaroon ng bagong sibol. So makikita nyo yung mga sibol din dyan. Mas maganda kung maputulan din yung mga yan para lalo silang lumago. Para pag once may tubig na siya at nalagyan natin ng isda, is mas maganda silang tignan. Kasi nga yung itsura ng halaman is sobrang dami. Kaya ganun yung gagawin natin. So maglalagay lang ako ng mga bato dito. Tuloy-tuloy lang natin to, nalagyan. Ayan. Natapos din at nailagay natin lahat ng mga bato. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, nailagay na natin lahat ng mga bato na kinuha natin. So kung makikita nyo rin dito, bibigay din tayo ng update sa ating mga halaman dito sa ating water litos, dito sa ating ref tub. So kung makikita nyo, sobrang dami na mga boss. Ayan, kumpul-kumpul na yung mga nakalagay dito na mga halaman natin. Ayun, may mga anak na rin pala. May anak na rin pala ang ating mga muli. Ay, ang ganda naman at nagkaroon na ng anak itong mga muli natin. So kung hawiin natin yan, ganyan ang dami na nila. Ayan.
So mukhang kailangan natin magdagdag ng tubig kasi mukhang paubos na yung tubig nila. Check lang natin dito sa kabila din. Yun, meron na rin pala mga bin na naman dito. So marami na kung nakikita nyo mga boss. Maraming anak na yung mga muli natin. Silver muli at marble muli natin. So dito naman na sa ating tuxedo mga boss. Marami din tayong makikita dito na mga anak. At konti na lang po yung mga natitira dito na female ng ating tuxedo. Kasi nai-out na po yung iba at iilan na lang po yung natitira dito. So karamihan na lang na naiwan dito is yung tuxedo na male. At meron din tayo dito. Kung napapansin nyo, naglagay na rin ako dito ng gabi grass. At kung napapansin nyo, ito yung yellow pingo natin. So ang gagawin ko dyan is gagawin natin dito is maglalagay tayo doon sa maliit na aquarium tank. Yun, ang ganda talaga. Astig, Little alright. yellow pingo. Ganda. Titignan yung mga buntot nila. Yun, female. Mukhang buntis na rin. Yan, female na rin natin to. So, buhay na buhay yung mga water lettuce natin. Ganun din dito, kung mapapansin nyo. Dami mga anak ko. Yan, napakaraming mga anak. Ayan. Tapos dito, konti na lang din ng tubig nila. So, kailangan natin maglagay ng tubig na rin. Bali, ito yung yellow king cobra. Sana magkaroon na rin ng mga anak yan. At dito rin sa HBRRT natin, ayun, marami na rin. Nagkaroon. Dati kasi yung huling vlog ko, wala pa to eh. Wala pang mga anak na yan. Nagkaroon na ng mga fry. Yun. Astig, Hindi ko alright. alam kung mapapansin nyo sa camera, sa video. So, ayan. O, yun. Yung HBRRT natin. At sana dito magkaroon na rin. So may natitira pala ako dito. Meron akong ginawa dito. Nilagyan ko to ng... Bali, ang ginawa ko dito is naglagay ako ng stock na tubig para magkaroon ng kitikiti. Ngayon marami ng kitikiti. So meron akong ilalagay dito na isda. So meron tayo ditong isda na cobra blacktail. Yung mapapansin nyo, ayan. Hindi natin masyadong makita. Paano natin ang malapitan. Ayan. Kung makikita nyo yung female, bundat na. Sana maraming iaanak to. Ayan big mama. So ang ganda rin ng buntot ng ating male na cobra. Alright. So ang gagawin natin, dito tayo maglalagay tayo dito. Para kakainin nila yung mga kitikiti. At para mas mabilis silang mag-drop. Ayan. Ang mahirap lang dito, sana walang manok na maligaw dito, baka tukain. So, ang gagawin na lang natin dito is kumuha tayo ng mga water lettuce. Kuha tayo ng water lettuce dito para ilalagay natin doon. Para may mapagtaguan yung alaga nating isda. Yan. Kuha lang tayo. Okay lang na damihan lang natin. For safety na lang ng ating isda to. For safety ng ating alagang isda na hindi makikita ng manok. Kasi pag minsan may mga manok dito na pumupunta rito. At hindi lang yan. Makakatulong din ito para sa pagdadrop ng ating mga isda. Sa ating isda pala. Yan.
So, ayan ngayon. So, ayan ang gagawin na naman natin ngayon is puputulin natin yung kalahati ng tangkay ng mga to para magkaroon ng panibagong tangkay. Ayan. Siguro after 1 week or 2 weeks siguro makikita natin yung ganda na nito. At saka doon na natin lalagyan ng mga isda. Kailangan kasi natin gawin na putulin to para nang sa ganun is dumami yung sanga. So itutuloy-tuloy lang natin to hanggang sa matapos. So ito na yung kinalabasan ng ating pinutol na mga halaman ng ating aquarium na project. So ayan ang kinalabasan niyan. O, di ba? Ang ganda na. Astig. Ayan. Alright. So mas lalong gaganda pa yan pag sumibol na yung mga tangkay niya. At nagkaroon ng mga sanga-sanga yan. Ayan, ang ganda. Oh. Wow. Ayan. Lalo na pag nalagyan ng tubig yan at nalagyan na natin ng mga isda. So, iisipin ko kung anong ilalagay ko dito kung mga fry or yung mga pang-breeder natin. Ayan. Ang lago na. Ngayong tag-ulan at ganito yung panahon, sobrang lamig ng tubig. Buti na lang at meron tayong maraming water lettuce dito kasi nakakatulong tong mga water lettuce na to para yung lamig is hindi ganun kalamig yung tubig nila. Gawa ng mga halaman na nagkukumpul-kumpulan. So ayan mga boss, dito na po magtatapos ang ating vlog sa ngayon. At anong masasabi nyo doon sa part 2 ng ating project mga boss? So comment naman kayo dyan sa comment section. At yung isang project natin is dito, yung Cobra Blacktail. Siguro sa susunod na pag-update ko sa inyo dito at saka doon sa ating aquarium na may mga halaman is sana magkaroon ng good news na at mag-drop na ito. So ayan mga boss, gusto ko na lang pasalamatan yung mga taong nag-subscribe sa akin at yung mga bagong nag-subscribe po sa akin. At sana hindi po kayo magsasawa na panoorin ang aking vlog at patuloy po sana kayong sumubaybay sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam, ingat.